Yung Kulto Kultura Podcast. Ay, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yun yung music mo. Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Tatandaan mo ako ang batas! Yo man, welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang batas, yo. Ito pang-anim na langit lupa na battle. Actually medyo malungkot ako dahil pang-anim na eh. Ibig sabihin patapos na yung first round. Parang ayoko matapos. Gusto ko yung energy, gusto ko yung surprise dahil wala ko idea sa mga battle MCs. Actually, mahilig talaga ako sa ganun. Kumbaga, kung nag-enjoy kayo sa punchlines, dahil surprise di ba? Hindi nyo inaasahan yung mga punchline. Walang pinagkaiba yun sa kagustuhan kung makanood ng bago o makadiscover ng bagong MC, bagong kantang solid, bagong kung ano man. Di ba? Hindi mo alam eh. So, sana marami pang, kumbaga next round may mga ma-unlock yung mga nakapasok sa langit lupa, no? Sa second round, kumbaga may ma-unlock sila sa sarili nila na may mayayain sila na bago ulit. Yun. Pero yun, medyo tangin na 6 battles, so 8 battles di ba? So 3 battles na lang. Babalikan ko na naman yung mga MCs na luma. Sawa na ako sa mga yan. Lala. Enjoy lang ako sa mga bago na papanood ko talaga. Yun kasi yun. Ano pa ba sasabihin ko? Unang-una, parang ang dami nag-enjoy dahil sa nawaw mali ko kayo sa sa review ko na nakalimutan ko ano yung battle na hindi siya kita sa screen. Kulit no? Huwag kayong mag-alala dahil marami pa akong gagawin mga lousy mali pagkatas nun. So, maghanda na kayo ma-disappoint ulit. So pa, yan pare, sa lahat ng skumor na, salamat sa inyo. Sa mga hindi pa, pwede. Paita ko lang sa inyo. Pag inano mo yan, pwede mo lagyan ng pera pare sa loob. Pero yeah, galing Fatheads, collab namin, anting-anting. Yan, lapit natin. So, salamat sa lahat ng Skumoryo. Papangako ko sa inyo na lahat ng mga ilalabas ko, ano mo yun, syempre, kaluluwa yung mga yun. So, yun. Salamat sa lahat na sumusuporta sa akin, sa amin, sa Galawan. Alam nyo na yun. Sa ngayon, tama na daldal. Hindi ko na nakalimutan. Gago ko yun. Shirt na nilabas ko dati, dinesign ni Raydon, na siya rin yung nag-design ng album cover ko. Malapit na rin ang second side. Ay, second side pa. Magkaiba kami ng estilo. May na-uploads. bagay lang na magkapareho kami yun sa pagiging maselan sa tugmaan. Pakiramdam din na maging bahagi nito. Sobrang bigat kasi At right of way, parating na rin yung aking Batastradamus, yo. Gagawin ko ito. So, soon. As in, soon na soon. So, yeah. buhat mo yung tribo mo di ba? Agresibo siya, tsaka
ang galing niya sa tugmaan. Siyempre magpapatawa siya, no? Nakakatawa na agad yun. Excited ako na marinig yung mga sasabihin niya sa akin. Style clash, siguro yun yung masasabi ko. Ni-research ko kaagad kasi hindi ko pa siya kilala. Hindi lang lyrics yung kinabisado ko, pati na rin Lyrics. siyempre yung accent kasi hiligay nun ako at kailangan kong paghanda ng mabuti kasi Tagalog hindi ako sanay dito. Halos na flip yung mundo. Parang feeling ko, kulang na kulang pa ako. Alam ko napakalupit mo na battle rapper pero hindi ako magpapatalo sa'yo kaya good luck sa ating dalawa, galingan natin. Galingan mo na lang. Gagalingan ko rin at congrats sa atin, Tol. Sana mabigyan natin magandang laban yung mga tao. Yeah, LFG. Nakawilab na sombrero, no? Yung isang gitarista ng Wilab ngayon, si Strat. Naging kabanda ko yan sa Sino Devata Project, yo. So, yeah. Stratocaster. Galing, napakahusay mag-drawing. Flip Top, Grain of Salt 17, nandito pa rin, Match Point Sports Bar, Mandaluyong, panlimang laban na natin ngayon. What's up, pare? Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Shoutout sa lahat ng mga MCs na Wak. bubuo ng liga at syempre bumiyahe pa ng napakalayo para sa event natin na to. Shoutout sa lahat ng MCs na nagpupursige sa mga battle leagues nila at shoutouts din sa lahat ng MCs na hindi pa napili para dito sa Langit Lupa pero tuloy-tuloy pa rin sana. Flip Top Pagigay para sa parating nating laban. Oh. Gusto kong bigyan ng solid na shoutout lahat ng mga kasabayan kong musikero dati pa. Tapos tingnan natin isa't isa ngayon na parang may kanya-kanya tayong naging karera, biyahe, kanya-kanyang tagumpay, kanya-kanyang direksyon. Pero lahat tayo umusbong, lahat tayo nag-grow. Sobrang solid, sobrang solid. So, sa lahat ng mga makakanood nitong review na to at nakakasabay ko ng mga panahon na yan, mga bago pa mag-flip top, iba, ano yun na natin doon, yung mga nakakasama ko na simula bago pa mag-flip top, tas hanggang ngayon na ano pa rin, in touch. Gusto ko lang saluduan lahat at masaya ako sa bawat success na nakuha ng bawat isa, pare. Galing. Yung akala mo nagtitrip ka lang. Akala mo nagtitrip ka lang eh. Ginagawa mo yan kasama mga kaibigan mo, nagtitrip lang kayo. Pero pare, sinusulat nyo na yung kasaysayan. Sinusulat na natin yung kasaysayan ng mga panahon na yun. Tapos ngayon, babalikan mo yun. Kumbaga naging parte siya eh. 'Di ba? Parang tangin na isa tayo sa mga hindi isa eh kasi marami tayo pero lahat tayo nagsulat para sa storya na 'yon. Hanggang wala basta. Galing. Shoutout sa mga represent collab, Real Jokes. Papangako ko sa inyo, hindi ako antukin. Clothing, High Minds, Crown Manila, Flip Top Beer, tikman nyo yan. High Beat, Black Manila, Linya Linya, Unhinged, Ulap, 7-4. Shoutout sa lahat ng tulong at suporta. Arex, Panda nga pala. At bumiyahe pa sila Doc mula Iloilo para sa event na to. Solid, Doc Panda. Sa kanan ko, galing pang Roa City para sa inyo, representing Giray Letra at sariling liga niya na Binalaybay Battle League. Mag-iay tayo lahat para kay John Delo. Kayod na nga kayod, ulihi ang asenso. Maatos ka madugay, mabuday ang proseso. Dunga ng pangamuyo, punuon mo sa tiyaga. Yo, shoutout kay Doc Aurelio, kay Doktora, sa kay Boss Jolvin, kay Chibi sa Dubai, Titulo, Binalaybay, kag One Hive, kag Libas Underground, kag sa tanan nga tropa sa Roas. Stig. At sa liwa ko naman, Dasmariñas, Cavite represent para sa inyo. Galing pa ng Tulig Salitaan. May pagmamahal ako sa Cavite, sa eksena ng Cavite talaga. Sa hip-hop man o sa metal man. Yeah, solid sa akin ng Cavite. At representing din, Ingay Likha. Mag-iay tayo lahat para kay Ru. Ganda mo
mga tenga mo. Baka makaambag ako sa pagkapal ng pera mo. Balita mo sa repa mo, music pa sa tetano. Perfecto maglahad ng mga kwento kong nabenta mo. Yo, shoutout sa lahat na nagpapa-shoutout. Flip Top Official merch, silipin niyo yan. Available yan online. Bagong Through the Years Grain of Salt t-shirt. At siya na una, no? Nanalo ng coin toss si John Delo. Pinili niya mauna si Ru. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat Grain of Salt 17 Langit Lupa Tournament. Ru. Sa lahat ng mga sasalang sa future sa Grain of Salt at magiging future icons, future superstars ng Liga at ng Pilipinas at ng buong mundo. Tandaan nyo pare, kami yung unang Grain of Salt, putang ina. Nagtitrip lang kami nun. Diba? Galing, tang ina. Yo, LFG! Panandali ang pinatahimik ng buhay. Pumalpak. At sining kalinga ko. Mataas aking pangarap kaso di naging maagap at naging mahina po. Wala pang kalahati, patugatog. Bumagsak. At silbing partida to. Numula lupa, umabot na ng langit ang ingay ko! Galing ingay likha! Kapitenyong pandigma! Gegerahin, gerahay gamit ang tinta! Tanong ilang di pa, badistansya namin ha! Di yan makalalapit sa kada kalabit ang kapalit ay tingga! O gusto nang malapitan? Dikdikan? Ungas lang! Ang hindi! Sinubukan naming lapis kung kaya pumaslang, tudasang! Sasapitin sa'kin kahit gamit itak lang, itataga sa tagakapis na kalahating aswang! Kasing! Talas ng datihan aking dila kaya natiktikan. At kasing! Brutal na manananggal ng dahilan. At pag-asa mong sumulong sa atin ako ang batikan. Tayo di magkasing! Kasing! Kasing kahulugan. Kasing! Di mo natunugan? Mukhang di nga dalubhasa! Pugot ulo na itong aswang sa aking itak na bagong asa! Solid mag-rap si Ru, no? Hindi siya, hindi siya punchliner eh. Kumbaga parang hindi nag-work yung style niya sa ganitong klaseng typical na judging ko eh. Pero ang galing niya mag-rhyme. Kumbaga, yung MCing niya, kahit hindi siya punchline, prototypical punchliner o hindi man punchline yung mga sinasabi niya minsan, nakukuha pa rin niya yung yung nakokontrol ka pa rin niya eh. Di ba? Yung parang ganun eh. Meron siya nun. Yung tangina, yung rap talaga. Di ba? So, astig. Top notch. Di ako natatakot sa'yo. Kahit mukha ka manglalapa. Aswang na walang pangil, mas mukha siyang gagahasa. At napakatanda na, talagang handang-handa ba? Ang napakalalalang ba't aswang nagpapatawa? Pero sa bagay, paano nga naman mananakot patong si Tatang kung round 1 pa lang chicha na tong takot sa boy bawang? Wala ka namang pagkakasala sa aking tol. Sisihin mo si Sir Arik? Tumawag eh. Kasong sagot ko, Buster Call. Tiwala siya sa akin, ako napiling magsilbing kanyon. Balak niya daw pasabugin, buong hilig ay nun. Pero siya rin ay napili. Alam ko, sa dami ng pangit siya ang napakalapit na hawig kay Saito. Hindi sa mukha kundi sa atake. Komedyante, kaya siya namangha, palakpakan. Ang susunod na bubuga ng tae, walang ya. Kaya bago pa umusbong, tagpas na sa akin.
at sa taas ng lilipad para makarating sa laban namin. Palakdang malalaglag, palagabag ang papalarin. Makakapagpatawa pa ba sa kada pagpalitan natin? Pagtapos bakbakan na parang pinagpagka sa hangin. Ano siya, ang ganda ng flow, ang ganda ng cadence. Ganon, pero parang kumbaga meron ako pinapanood dati na battle MC sa UK eh. Ganto similar siya eh. Pinapanood ko siya dahil sa flow niya, sa rhyming niya eh. Hindi masyado sa pagiging punchliner. Si Remedy, R-E-M-Y tas D, letter D. Yun, pinapanood ko siya para doon. So ganun yung nakikita ko o ganun yung nararamdaman ko sa style nito ni Ru. Magaling siya mag-rap, masarap siya pakinggan, malagkit siya mag-rap, kung ano yung kailangan malutong, napapalutong niya, yung tama kung saan niya dapat pinapalutong, ganon. Tapos okay yung mga sinasabi niya, pero hindi sila yung pang typical na battle o battle rhymes, ganon. Hindi siya pang parang ganon eh, no? So hindi ko alam kung paano ko pupunto sa inyo, pero astig yung pagra-rap niya. Yun nga, astig yung pag-rhyme niya. Yung pagiging rhymer niya, yung flow niya, yun, panalo yun. Yung rap ability niya or yung rap style niya, sobrang solid yung ganun. Tingnan natin first round ni John Delo. Unang banat, pakinggan natin! Masasabi ko lang sa round niya, panis na tol. Putol daw yung leeg ko sa gamit niyang itak. Tangin ng itak yan, invisible. Yo, kung ganyan lang kahina round mo, hindi ko na yan iisipin. Ang pangit ng round 1 mo, parang battle ni VLD at Blitzin. Ang galing. Ganda rin yung mga ligaw na bala ng ganyan syempre sa batch nila, di ba? Na may history na magkakakilala na sila. Alam na nila kung sino yung isa't isa, no? Taga-Kapis! Kapis yung kalaban. Mati kahit battle rap fan ay alam na meron ka dyang angle na chismis boy. Pero for the sake na hindi masira yung material mo, partida, di ko yan i-spoil. Oh, lol! Nung binigay ako sa'yo ni Arik, alam ko binigyan ka niya ang babala. Pero kahit na paghandaan mo yung aswang sa paligid, lana yang magagawa. Flip top game! Malamang sa malamang, inaakala niya siya dito ang lamang sa kadahilanan sa pagtatagalog ay hindi ako sanay. Kung iniisip mo na advantage yan, o sige, pagpalagay. Alam ko na yan kahit ikaila o ilihi mo man. Lamang ka lang sa pananalita, pero sa buong aspeto ng battle rap, lamang ako, isipin mo yan. Kasi pinanood ko mga battle mo. Pinanood ko mga battle mo. Pinanood ko mga battle mo. Walang bars, walang jokes, puro setup, di marunong bumalansi ang sipar. Sobrang boring. Pag round niya may nag-uusap, nagjajakol at may tumatay sa CR. Sa lahat ng pakawala ng bakla na tulala, ikaw yung may pinakawak na branding. Sobrang tagal mo mag-setup, yung tumatay sa CR, nahulog na yung tabol, yung punchline mo, di pa lumalanding. Ang ina, no? Magaling ka lang tumugma. Tingin mo, tatagos ka? Asa ka, men. Kung gusto mo sa akin lumusot, wag kang puro multi. Pumunchline ka rin. Kasi nung napanood ko mga laban mo, masasabi kong hindi ka pa subok. Nakakahiyang hawig mo si Onyok Bilasco pero wala kang mabitawan na suntok.
Sa liga nila, may mas magaling pa sa'yo. Kaya ba't ikaw yung pinadala? Naknang puta naman, nakakaduda na yan. May palagsana ang tulig salitaan kung ang pinadala yung meng-meng, hindi yung salimpusa lamang. Round 1 pa lang, malinaw ako yung nakikita na Yamado. Tingin ko sa gagong to maliit na dumi sa sahig, di ako mahihirapang maglampaso. Pagkat mapabara o komedya ang bitaw, rinig mo yung hiyaw. At posibleng totoo yung chismis, may aswang sa kapis. Pagkat kita ng dalawa yung mata kung paano ako kumain ng hilaw. Pero di na para patotohanan ng maling akusasyon. Nandito lamang ako para pangalan ng lugar at ligang pinanggalingan ay maiangat palalo. Kaya paano mo pa ako masasabihang aswang? Kita mo naman, ako na yung kinakagat ng tao. Yun, solid yun. Solid. Yeah. Mas may punto si John Delo kung babasihin ko sa punchlines, no? 1, 2, 3, 4, 5. May 5 ako nagustuhan. Blitzen round 1. Yung parang ligaw na bala niya yun eh. Tapos yung lumalanding, yung sa tubol. Tapos yung onyok, suntok. Tapos kumain ng hilaw, aswang, tsaka yung ako na yung kinakagat ng tao. So, solid yun, pero parang tingin ko bibigay ko pa rin kay Rue yung first round. Di ko alam kung bakit, pero yun yung pakiramdam ko. Tapos syempre, mas may points si John Delo sa suntok para sa akin, oo. At may mga magko-comment na parang, bakit ganun? Eh, kasi yun yung tingin ko. Kasi ito yung channel ko, di ba? So, tingin ko kay Rue eh. Kahit sabihin mong mas may mga clever na punchline si John Delo. Pero yun. Pero kung babasihin ko dun, John Delo yun. Pero yun, siguro sa live, bibigay ko talaga kay Rue. Pero dito sa papel, kay John Delo. O yun, sige, gano'n na lang. Okay. Round 2. Ganyan. Ang representante ng Panay. Patawa. Malamang hahalakak sila kahit walang sabing maganda. Paano itanggaling? Nagsasabay ang dalawang emosyon niya sa kanya na kahit pagalit ay ang lambing niya talaga. Halata rin. Maganda yung kung kailan niya sinabi yun na right after ng first round ni John Delo. Eh, diba? Ano yan? Galit ka na, malambing ka pa? Siguro kung ganito si Pitrum sa rally, baka gobyerno pa ay sasaya. Na kahit pa noong pagsisigaw, walang kasong magsasampa. At speaking of sampa, tangina, pagsampa niya kanina, ako'y napabulong. Akala ko, siya'y nalulong. Kagaya ng mga all pics sa FB ni Tanga, kaso sa personal pala, nag-addict na burong. Nakakanang timpayaman. Kaso ang pangay, tabinging pahalang. Hassle Pops, pag ito sumisigaw ng power, may up. Power! Oo, walang nakakatawa. Siguraduhin mong makalalamang ka. At huwag kang natataranta. Patunayan mong sa bawat banat ay karapat dapat ka nang makasampa. O bakit nakatodo ba to? Kung walang yaang sining, sisingilin ng bobo na to. Pero para sa trono taob, yang malokong bano, at kung kapos dala mo, mag-aabono ako. Lakasan ng suntok. Katumbas ng lahat ng paghihirap. Pagsisikap, pagsiksik, at para di na pagsisiyan ang di lamunin ng lugmok.
Pero tahimik man na pag-igihan, talento'y kusang sisigaw kahit di pilit pagdiinan. Ipakita kinagisnan kung ika'y maliligtas. Ngunit bakit tunog artipisyal? Kanyang pamimintas laban sa aking hinain? Natural ang mapipitas. O siya dito yung probinsyano pero ang taglay ay di likas. Paano'y tamad mag-isip? Gaya-gaya. Yan lang inipon mo? Yan ay magre-resulta ng bagong muka, ng rehiyon nyo. Bakit nilingon to? Boss, wag pa di demonyo. Usapan maging kakaiba at dyan kita di maintindihan. Parang ikaw yung nag-iilonggo. Nakakaduda. Pagkat bagsakin sa metro, wala pa sa tiyempo. Sa pangalan ng ngalang lalamang puta, di pa kumpleto. Time. Eto mas may ano ba? Mas punchlines na sa second round ni Runo. Solid siya mag-rap, Astig. Eto second round parang alam mong pinag-aralan niya si Sayad. Sa tingin ko, ewan ko, 'di ba? Parang ano siya, siguro inspirasyon din niya si Sayad, no? Isa sa mga starting point siguro niya nung nakikinig siya nagsimula siya makinig ng rap, ng Pinoy rap, o ng battle rap. O siguro nagsimula siya magsulat, ewan ko, pero may mararamdaman mo yung influence ni Sayad sa second round niya. Sa first din siguro, hindi ko lang naisip kagad, pero yeah, may similarity sila, no. Lambing niya talaga, nagustuhan ko yun. Tsaka yung power me up. Tapos yung kung kulang dala mo, mag-aabono ako. Ang ganda nun. Di ko alam kung may narinig ako similar na ganun eh. Nakalimutan ko kung siguro kay Canibus yun sa isa niyang kanta na parang kung maubusan ng rhyme yung kalaban niya, here, take some of mine. Parang ganun eh. Pero ayan, ang ganda. Mag-aabono ako kapag kulang isa, di ba? Hindi maintindihan, parang nag-iilonggo yung ganung ano niya, Astig yun. Pero astig yung rapping niya mismo. Parang hindi ko pa narinig music nito ni Ru. Ru ba o are you? Hindi ko napakinggan kanina, pero hindi ko alam kung may music siya, pero kung may music siya parang masarap mapakinggan yan. Diba? Sa mga yun. Tingnan natin next round ni John Delo. Alam mo ba doon, boy, ganun? So, 4, no? Bigyan ko ng 4 si Rudon. Tingnan natin ng round 2 ni John Delo. Yo, pinanood ko mga laban mo, pero hindi ko tinapos. Paano ba naman yung kanyang galaw at banatan, kopyang Poison, lalo pag nag-deliver talagang may gigil yan. Kakakopya mo kay Poison 13, tang ina ka, obsessed ka na rin sa mga single mom. Pero hindi yan yung pag-usapan natin. Alam nyo ba na meron siyang 3 battle? Isa panalo, tas yung 2 talo, puro choke sa halos. Maswerteng kumag, nakapasok na ang resume, hindi in-evaluate ng maayos. Lutang na yung amo mo, kaya ka nandyan kahit mga laban mo hindi halata na nahimay. Yung presidente hindi alam na sa poster may ulaga na nalagay. Pero boss, di mo yung kasalanan. Ba't yung deserving sa kanila andun tunga nga kakahintay? Nagkamali nang natanggap si Enigma sapagkat tulala ang nagbigay. Sorry. Gets nyo ba ang punto ng aking bara? Parang ganito yun eh. Gusto ni Arik martilyo para pampukpukan, tapos yung inabot iskwala. Okay sana kung yung sulat mo kaya makasugat ng malalim.
Eskwela ang puta. Yun ang di mo sukat akalain. Oh. Hindi niya na-gets. Hindi niya na-gets kasi mahirap i-pick up yon. Alam mo anong mahirap i-pick up? Yung parcel ko. Kaya ikaw, Lazada boy. Kaya... Alam niyo yung mahirap i-pick up? Yung parcel ko. Kaya ikaw, Lazada boy, ayusin mo pag-deliver ng punches mo. Sit up to. Dapat di ka nag-react eh. Pamilyar? Pamilyar? Natural, linya mo yon, tanga ka. O linya niya yon sa liga nila na nakakuha ng malakas na crowd reaction kasi nga daw ang galing. Pero yung dito ko inispit o di ba wala man lang kadating-dating, ang aking gustong iparat... Nag-backfire. Mahirap yung ganong ano eh. Mahirap yung ganong material eh. Sugal yun eh. Pag-react kasi kayo eh. O linya niya yon sa liga nila na nakakuha ng malakas na crowd reaction kahit walang kadating-dating. Ang aking gustong iparating ay nasipat na ba? Gusto ko lang sabihin hindi na uobra mga ganong basura na bara lalo't nasa flip top ka na. O baka bumanag ka pa rin ng ganon at sabihin kalokohan to. Hoy Poison wannabe, wala ka sa inyong liga, hindi mo yung mga tropa kaya wala diyang sasakay sa kabubuhan mo. Kita mo nang di ba nung round 1 at round 2 mo, lahat yan tulog. Kahit ang pag-appreciate sa sulat mo ay sinubukan na nila. Sa labang to, tawagin mo kong sensei. Sa tamang pag-atake, tinuruan pa kita. Hala. Poison 13, sensei? Coincidence ba? Hindi! Ito'y sinadya ng panahon. Ito yung Poison 13 versus Sensei sa ibang dimensyon. Kaya Sensei, my boy, heavyweight yan ka... Kaya Sensei, my boy, heavyweight yung kalaban mo. Ayos lang kung ikaw dyan yung na 7-0 at nalamon. Huwag kang malungkot pagkat sa dimensyong tos, Poison ang nalaang puta. Sensei, my boy, heavyweight yung kalaban mo. Ayos lang kung ikaw dyan yung 7-0 at nalamon. Huwag kang malungkot pagkat sa dimensyong to, Sensei ang nag-bodybag sa lason. Shoutout sa crowd, no? Magandang energy ang ganyan. Mas masaya mag-perform sa ganyang klaseng crowd kaysa sa mga astig na hindi ako magre-react. Alam mo yun? Eto, kumbaga nawala si Jadelo, in-encourage. Hindi, isipin mo kung ako yung nagkamali na gano'n, gagano'n na ng mga tao yun dati. Diba? So, shout out sa crowd na to. Solid. Yo! Oo! Ito ay parallel universe. At sa lahat ng hindi sa akin naniniwala, check nyo page ng Tapik Squad. Meron dun clip. At ito yung tinutukoy ni Sayad na something na hindi nyo pa nakikita. So, sa round 2 ni John Delo, bigyan ko siya 3 points. Single mom. Di mo sukat akalain, astig na set. Ang ganda ng pagkakasetup niya doon. Tsaka yung sa ibang dimensyon, no? Poison tsaka Sensei. So, dito, sa point system, nakuha ni Ru. Dito. Sa live, kung nandyan ako, bibigay ko pa rin kay Ru. Maganda, gusto ko yung, kumbaga, gusto ko yung pinaka-rapping, yung tunog ni Ru, yung kung paano siya nagra-rap yan. Astig yun para sa akin. Tingnan natin round 3 ni Ru. Tangina. Hanggang round 3, trying hard. Pero at least trying.
Mga banat na draging di makalanding, nakalutang sa hangin at pwede bang sabihin, Leche boss, binigay mo ako sa kumakantot ng puno ng saging habang kumakanta ng Heaven Knows? Rick Price, no? Rick Price. Pero andyan na eh. Ganyan gusto ng Pinoy. Pumapalag na Bisaya. Mababa, underdog, pero people's champ ang gantimpala. Na kahit di matalinghaga at yan ay di mahalimbawa sa magagaling, kaya patayin na lang ng di na mamiyasa. Dahil ano bang kaya mong gawin? Ha? Tumawid sa language barrier? Ay, ang pangit mo pakinggan! At isa kang bagitong rhymer! Sulatan man to na kahit sinong writer, sa tono mo pa rin babalik delivery, parang mali yung rider. Kahit nagamit na ng mas maaga yung pinakalaro na yon ng idea, effective pa rin yung pagkakagawa niya. Kaya pag tinalo ko neto, Alam mo, yun yung napansin ko. May common silang ano yun, no? Parang hindi ito yung first sa langit lupa na nakarinig ako ng pareha sila ng ginamit ng reference eh. Ano ba? Pinag-uusapan ba yan? May ganun? May semi-topic? Astig eh. Ako, natutuwa ako sa idea na ganun eh, na pareha silang gagamitin tas pagalingan kayo ng palikutan kayo ng utak eh. dudurugin ko mga galit na partido ko. Pero pag ikaw, napugutan na ng ulo, susunugin ka pa ng katribo mo. Sa amin, sa Cavite, pag di ka nakipagpalakasan sa titik, magmimistulang duwende ka. Puta sa inyo, basta komedyanteng pangit, pwede na. At saka baka pag may lahi kang aswang. Oo, pwede nga. Pero kahit magbagong anyo at magpakaasong lobo, suplete ka. Ano ibig sabihin na suplete ka? Hindi mo napapansin. Wala akong pinersonal sa'yo. Malikhain lang sa kada suntok. Di lang basta pinabeso ka mao. Maingay akong lumikha. Pero mas dinig ko ka ba mo? O ba gusto mong bumatak muna? Oh. At pangsinde mo ay ako, kumikislap utak na... Ibig sabihin wala kang ulo, pare. tuleg pag kiniskes mo sa bato! Ano pa bang hihintayin? Tara, magpausok ko. Paano nga naman hihipakin? Kanina pa, walang ulot to. Let's go. Bahagi na siya sa aking proseso. Sa buwelo ko punito, ako'y kurap na di kontento. Ayokong huminto hanggang I take it back. Punchliner to si Ru. Stig. Ewan ko, but for some reason, parang everything but the punch yung first round niya. Ang ganda ng lahat. Pero parang hindi pa masyado lumalanding. Siguro warm up. Diba? Medyo jab-jab lang, sinusukat ang kalaban. Pagdating sa round 2, ayun na. Eto, ngayon parang talagang ano na eh. Praning sa aking tundelo. Hanggang mapraning sa aking tundelo. Talagang tutulugin to kahit ilang pisi nagsustento. Yan ay pagbubulin ko. Ano? Ano pa bang gustong madinig? Para nuknukan ng kilig na mga bukas lamang ang tenga.
Nakatutok ang bibig tong tagawagay-way nyo ng bandera. Pugod at nadlad na ang leeg. Nabalutan ng nginig. Ako'y patapos na mga repa. Ako nabubunot ng tinig. Tangina ka. Ay, Wala kasi round na yan. Gusto ko yun. Solid. Putang ina. Ingay likha represent, yo. Heaven knows. Mamihasa scheme. Yun, ang ganda ng rhyming niya doon. Tapos actually, yung pag-rhyme niya talaga, astig. Hindi lang doon, pero parang, siguro, basta, yun. Mali yung rider, yun nga, yung pareha sila ng reference, no? Ang galing. Astig na may, kung napag-uusapan na may ganun. Ako, down ako sa ganun. Kung bumabattle pa ako, siguro gusto ko yun. Biglang may mga na-imagine ako ngayon. Sa tingin ko gugustuhin ko kung bumabattle ako na meron kayong parang okay, isang kung ano man, kunwari, bato. Dahil sa ngayon, mainit yung ang uso, yung kay bato, yun nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas. Diba? Tapos, okay, sige, tangin na, bahala yung magkalaban kung paano nila gagamitin. Astig yun sa akin. Astig sa akin yun. Tsaka good luck sa mga kaibigan ko at sa mga nanonood nito dyan sa Pilipinas. Yo, nakikita ko yung nangyayari dyan sa inyo. Ay. Tara na dito, yo. Tangina, imagine niyo kung nandito tayo tapos dito natin ginagawa yung mga pwede nating gawin dyan sa Pilipinas, di ba? So, yeah. Tsaka yung mga hindi pwede gawin sa Pilipinas na pwede gawin dito. Mali yung rider. Sunog yung katribo mo. Sunog. Parang sinunog ka ng katribo mo. Tapos yung panindi mo ay ako solid, yung mga ganyang klaseng linya, trip ko yan. Tapos yung kiniskis mo sa bato, yung parang politikong gahaman, ayokong huminto. Tangina, no? Tsaka ako na yung parang magtatanggal ng tinik. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. Galing! Stig. Parang wala, astig lang ng langit lupa. Round 3. Chandelo. Tingnan natin. Bigyan natin! Yo. Palakpakan nyo siya ulit, kawawa naman. Kanina na pa nilalait yung accent ko. Pasensya kung dila ko'y baluktot, pero hindi mo ako mapipigilan dito mambulabog. Oo, mahihirapan ako dito magtagalog, pero hindi ako mahihirapan dito sa Tagalog. Nung nilabas tong line-up, marami sa amin nag-underestimate. Talagang nakakaputa sagad. Ganun pa man, kumpiyansa pa rin ako kahit maraming duda palag dahil pag ako na bumara parang manihan, pagka-drop, kuha agad. Gusto nyo manihan? Gusto nyo? Yeah! Sige! Gayahin natin sa Facebook yung trending na latest. Game? Yeah! For 5K, bring me Apex. Wala. Sayang yung 5K. Pero speaking of Apex, silang dalawa nilang seta, dati nasa tuktok yan ng battle rap. Pero ngayon, pinababa na. Tinira kasi nila si Boss Eric at yung flip top, kaya yun, pinababa na. Kamukha ni Kyron. Tinira kasi nila
Boss Eric at yung flip top, kaya yung pinagbabana. Alam ko lahat tayo nanghihinayang. Lalo doon sa Lanceta, kasi isa yun sa pinakamagaling. Pero boss, huwag ka namang hinayang doon. Nandito naman ako bago mong patalim. Kaya pag sinaksa ko to gamit Lanceta, kahit walang bugtong, siguradong may sisirit. Bagong disenyo ng Lanceta, alam ko nakatatak pa rin sa inyong mga isip. Sabay sayang! Pang 4 bars na sana yun, men. Sa pagkamalimutin, dito pa inabot. Nag-reference kasi ako ng ban sa liga, kaya yung panghuli na linya parang si Lanceta, di na rin nakapasok. Ganda sana nun kung yung inanuhan niya na, yung cadence nung punchline, ginawa niyang mas madiin Pero nakapasok pala to. Buong liga nila nagsisiyahan. Kaso pag tinanggal kita sa bracket, tingin na lang nila sa'yo parang hustisya sa Pinas, wala nang maaasahan. Mula round 1 hanggang round 3, ang hinanda kong mabisa, yan ay aking tiniyak. Battle rap to, hindi karera, pero kita nyo naman may nasibak. Brum! May nasibak. Kaya iwan, parang sa pagmamaneho, nakatodo na itong gago sa pagharurot. At sa labang to, wala akong binitawang linyang ro, kaya ako yung aakyat sa rurok. Aakyat sa rurok, kaya di na dapat pahabain, lagay mo ay alanganin. At kahit di na gumamit ng mic, sweep pa na sa akin. Na 16, hindi ako yung bagong makulit. Ako yung may baong hagupit. Kampyonato ay di malabong masungkit. Hindi ko kagrupo si Third, si Calix Supremo, si Pilos, pero nakakita kayo ngayon ng unknown na malupit. Unknown na malupit. Pinuntasan ko yun. Tsaka yung di na rin nakapasok. 2 points kay John Delo, no? So, round 2 and 3 kay Ru. Dito. Round 1 kay John Delo. Pero kung sa live yun, sa tingin ko bibigay ko no, all 3 rounds kay Ru. Pero shoutout kay John Delo. Siyempre entertaining din. Ano lang, kumbaga, sa rap, mas solid na rapper para sa akin si Ru. Diyan sa battle na yan, sa gabing yan. So, tingnan natin sabihin ng judges. 17, John Delo vs. Ru. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Shoutout sa kanila. Boto ng Hurado advancing sa Langit Lupa Tournament. 3, 2. Mag-iay tayo lahat para kay John Delo. Yung salamat kay Utol Ro, kay Boss Enigma. Shoutout sa Titulo, kay Saint B, kay Castillo, kay Pactisoy, tsaka sa idol ko, Tipsy DM, Side Invictus. Pactisoy, nakasama namin sa Yung Bruce, binoto si John Delo. Kumbaga, kada round niya, nade-defuse niya yung mga round ni Ru. Kaya, yun, John Delo, tanga na solid. Ang galing. Joe Rock, yun ko nga pala, binoto ko si Ru. Round 1, binigay ko kay John Delo, malinis yun. Lamang siguro siya ng mga dalawa na puntos doon. Round 2, binigay ko kay Ru, parehas lang din, 2 puntos. Yung round 3, do dikit yung laban, so mas nakita ko na mas rekta yung kay Ru, papunta kay John Delo. Do yung Apex type shit na mahabang setup kasi hindi ko nakita ganun. Although entertaining siya, hindi ko nakita nag-landing ng papunta kay Ru. Pero solid na entertainment kay John Delo. Siguro kung battle rap wise lang talaga, mas rekta yung kay Ru, papunta kay John Delo. Kaya round 3 binoto si Ru, 2-1 kay Ru. Yo, C9. Binoto ko si John Delo.
Siguro kanina meron na ako bago mag-round 3 si Jandelo, pero makikita mo rin na siguro mas na-hype lang yung comedic time niya, pero mas marami talagang suntok sa totoo lang kung mas bibilangin pa. Pero siguro hindi lang ako yung magsasabi na ito, sana mapanood pa natin ulit si Aryo. Napaka-solid na laban ni Jandelo. Yun, espero ako Mamotos. Overall ko na lang siya ginudge. Style class siya. Sobrang magkaiba ng timbangan nila. Kung entertainment, syempre nandun kay Jandelo. At hindi mo rin pwede sabihing madali niya lang sinulat yun kasi nakakatawa siya. Tapos si Ru, sobrang technical. Pasok din naman yung mga lines niya. Pero tinignan ko na lang kung sino yung mas naging effective sa style nila. At para sa akin, mas nakuha ni Jandelo yung entablado, kaya Jandelo. Casper, binoto ko si Ru. Round 1, ang ganda ng ginagawa ni Ru, mas maganda sa tenga, pero mas natripan ko yung mga pinagagawa ni Jandelo. Pasok yung mga comedy niya, tapos round 2 para sa akin, round 2 at round 3 para kay Ru. Siguro mas maraming moments si Jandelo, pero di ko alam kung ibabagsak ko siya ng points kaysa sa mga mas naririnig ko kay Ru na mas rekta. Kaya para sa akin, kay Ru yun, pero props yung ganda ng laban. Nakakatawa isipin na hindi kami pinagdamutan ng crowd, lalo na sa kanya at pati na rin sa palitan namin. So yun, nagustuhan ko yun, nagtagumpay ako sa gusto kong plano at hindi man tayo nagtagumpay sa mismong laban, pero yeah, digit 3-2. Malamang hahalakak sila kahit walang sabing maganda. Paano itanggaling? Nagsasabay ang dalawang emosyon niya sa kanya na kahit pagalit ay ang lambing niya talaga. Sobrang saya nung experience ng debut battle ko. Hindi ko in-expect na ganun magiging reaction ng crowd sa mga linya ko, lalo na nandito ako sa Manila. May linya ako sa round 1 na malakas sana, kaso nalimutan ko, pero na-spit ko pa rin sa round 3. Tsaka sobrang wild talaga ng crowd kanina. Grabe yun, hindi ko in-expect. At sa atin na 16, hindi ako yung bagong makulit. Ako yung may baong hagupit. Kampyonato ay di malabong masungkit. Hindi ko kagrupo si Third, si Calix Supremo, si Pilos, pero nakakita kayo ngayon ng unknown na malupit. Siguro balik muna ako sa sheet ko. Alam niyo yun ng mga kasama ko, and then siguro maglalabas tayo ng kanta. Siguro next battle, ewan ko kung hugutin ako ng mga, yun sa amin, malamang. Plano ko magpa-event sa Amon sa Binalayba, ika-3rd anniversary. Nantawan ko lang kung kaya o kung hindi, sunod na lang. Tapos suporta yapon sa sa movement sa Iloilo, Titulo, Hiligaynon, Girahay Letra sa April 18. Yan. So, maraming salamat Ako, sa flip top mga beer, sumuport higit sa akin, ako doon, kasama ko ng mga taga-Etibak, tsaka sa mga tropa na nandun, sa mga naniniwala sa akin na dahilan kung bakit napili rin ako dito, nakapasok ako dito. Yun, maraming salamat. Yeah. Yo, sa mga gapati gabilib sa akon since day 1, madamong nga salamat. Kag mayadang ko bagid sa next round para para bala nyo na, palak-palak na yun. Shot. Yeah. Solid. Congrats sa parehas. Nagawa ko na maayos yung video, so okay na okay. It was a good day. Maaga kami nakauwi galing trabaho. So, panalo ako doon. Long weekend, simula bukas hanggang Lunes, walang pasok sa akin. So, 5 araw akong walang pasok. Yes! Motherfucker. Yeah. So, salamat. Dalawang battles pa ng Langit Lupa. Sana hindi tayo biguin. At inuulit ko, Fatheads tsaka Batas, anting-anting na collab. Sombrero. Yeah. Order lang kayo sa Fatheads, PHATHEADS. Salamat sa lahat na skumor. Hindi ko alam kung ilan pa yung natitira, pero pina-plug ko lang talaga dito. Salamat na kagad. Bibili ka ngayon,
Dahil narinig mo to, salamat sa'yo, pare. Yeah. Cool ka niyan. Kapag suot mo yan, syempre, putang batas yan. O, di ba? Pero yun, yun lang. Pagmamahal, pare, at hindi natin alam kung hanggang kailan tayo pare-parehas. So, habang nandito, sulitin natin. Enjoy natin. I-celebrate natin dahil fuck this shit. Hindi natin kailangan maging miserable sa buhay. Yun, sinasabi ko yun sa lahat ng mga may pinagdadaanan dyan. Araw, tangin na, pare. Chill, man. Chill lang tayo lahat, yo. Yeah. Chill lang. Peace lagi. Peace sa utak. Peace sa kapwa. Peace sa sarili.